Habang nasa Team USA si Coach Steve Kerr at si Steph, kung saan naman nanalo sila versus Australia sa isang exhibition game, yung management naman ng Golden State nakikipag-discuss pa rin ng trade sa Utah Jazz para kay Lauri Markkanen. Ang proposal na kapalit ni Markkanen, si Moses Moody, multiple first round pick. So pwedeng 2 or 3 yan kasi kapag lagpas ng isa madami na. Meron pa yung multiple swap ng first round pick at multiple second round pick. So parang lugi yung isa doon kasi kung si Moody lang ang ipapalit ng Golden State para kay Markkanen na ang kontrata lagpas $18 million, si Moody meron lamang 5.8 million. May sasalo kasi ng kontrata ni Markkanen dito sa Golden State. Yung trade exception galing kay Klay Thompson. Parehong papabor pa rin kasi yun sa parehong team dahil yung Jazz nasa rebuilding process pa lang, bababa pa yung kanilang salary cap, may multiple draft picks pa sila. Makukuha naman ng Golden State yung gusto nilang player. So depende na lang kung sinong titingin doon, parehas panalo doon ang dalawang team. Pero tinanggihan ng Jazz ang offer na yon at ang gustong kapalit si Moody, Kuminga at Brandon Podziemski kasama pa ang multiple draft picks kapalit ni Markkanen. Pwede kasing hindi na magsama ng player ang Jazz para kay Markkanen papuntang Golden State. Balanse din naman kasi ang trade na yon kung via contract ng 3 player. So kontrata lang ang pagbabasihan. $17 million ang 3 player na nabanggit ng Warriors kontra sa $18 million ni Markkanen. Yung pag-uusapan naman dyan, yung value ng 3 player kontra kay Markkanen. Ibang usapan na yon. Dahil makikita mo last season, mas gusto ng Warriors si Brandon Podziemski kontra kay Kuminga at Moody. Madaling nakapasok si Podziemski sa rotation ng Warriors kontra dun sa dalawa. So sa malamang mayroong magkukomentong anong madaling nakapasok si Podziemski. Ito kasi yan, ang nilagay na dahilan doon ng Jazz kung bakit yung 3 player ang gusto nilang makuha dahil non-starter or hindi kasama sa starting unit ng Warriors. Si Podziemski sa 74 games niya last season, 28 games siyang nakasama sa starting lineup. Rookie pa lang siya niyan. Si Kuminga naman bago niya naabot yung 28 start sa kanyang career, inabot siya ng 2 season. Combine na yon sa total pa na 221 games sa loob ng 3 taon. Si Kuminga 74 games lang nakapag-start or nakakasama sa starting unit. Last season pa sa 74 games niya, 46 lang din na nakasama siya bilang starter. Nabarat tuloy sila doon ng Utah Jazz. Ang Warriors, nilalagay dati si Kuminga sa trade block na ang gustong kapalit isang All-NBA team member na player. Dahil sa statement ng Jazz, bumagsak tuloy yung value ni Kuminga. Na-emphasize kasi doon na non-starter player siya. Iba naman ang naging reaksyon para kay Podziemski. Tumaas ang value niya ngayon dahil nga ang kapalit niya isang all-star player. Dalawa din kasi ngayon ang pinagbabasihan para sa trade. Hindi lang yung palitan ng player, kasama na doon yung kontrata ng player na makakaapekto sa tax. Ganyan din yung ginawa dati ng ibang mga teams nung nakikipag-trade sa Miami Heat dati para kay Tyler Hero. Binabarat kasi nga hindi siya starter or lagi siyang nasa 6-man position. Sa pagitan pa ni Kuminga at ni Podziemski, si Jonathan Kuminga yung non-starter. Si Podziemski, potential starter player. Kung desperado ang Warriors, ibibigay nila yung 3 players na yon. Mukhang hindi pa. Sa August 6 kasi ang deadline kay Markkanen. Pero pwede pa naman siyang i-trade nun kung hindi siya pipirma ng contract extension. Pwede kasing ibigay din ng Jazz sa trade sa ibang team itong si Markkanen, hindi lang sa Warriors. Dahil ang eligible kay Markkanen sa contract extension, kahit sabihin niya pang gusto niyang magstay sa Jazz, ang tanong lang doon kung gusto siyang bigyan ng Jazz ng $200 million sa loob ng 4 na taon. Mahirap na mag-trade ngayon ng player na mayroong $200 million na kontrata sa isang player, lalo na kung injury prone. Si Zach LaVine wala nga gustong kumuha. Dahil kapag pumatak ang August, consider na kasing 8 years pro si Markkanen. Ando na siya sa 30% max contract. Ang $200 million pwede makuha ng isang player kapag naglaro siya ng 8 years. Ito kasi yung basis ngayon sa max contract. Dahil kay Markkanen naman, hindi pa naman yan gagana next year. Next year pa. 9 years na niya magagamit ang kontrata na yon.